Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Dave decided to wait for the contractor. Bago siya magpunta sa kanyang opisina, gusto kasi niya munang makausap ang mga ito at mabigyan ng instructions bago siya umalis. He watched Camille and Calex while they were playing sa sahig ng living area kung saan naglatag ng kumot si Camille at doon inilagay ang mga laruan ni Calex. "Wow, Calex! Ang bilis mo nang gumapang!" Ang masayang sabi ni Camille. He crouched down beside them, and he was smiling widely at them, at nagulat silang pareho na umupo na si Calex. "Huh?" Ang gulat na sabi ni Camille. "What?" Ang taka na tanong ni Dave sa kanya. Tumango-tango si Camille, while she gave him a knowing look na sa unang pagkakataon ay nakaupo na si Calex. "Ngayon lang ba niya ginawa yun?" Ang tanong ni Dave na nanlaki ang mga mata kay Camille, at tumango-tango naman ito sa kanya bilang sagot. "That's my boy!" Ang masayang sabi ni Dave sa anak, kasabay ng malakas na halakhak nito. He was so darn happy dahil nasaksihan niya ang isang milestone sa buhay ng anak. He held Calex and carried his son in his arms while he nuzzled Calex's head and cheeks, and Camille's heart swelled with emotions while she watched the father and son in front of her showed so much love and affection. Her heart reached out to Dave na makita niya kung gaano ito kasaya ng mga sandali na iyon sa anak, and she quickly shook the uncanny emotions in her heart. Hindi siya dapat makaramdam ng ganito kay Dave. Ilang sandali pa ay dumating na ang kausap ng contractor kasama ang ilang tauhan nito. Iniabot ni Dave muli si Calex kay Camille para harapin ang gagawa ng kwarto ni Calex. Sinamahan agad ni Dave ang mga ito sa itaas, and he called Camille to accompany him para ipakita kung saan nilalagay ang pinto at maipaliwanag ni Camille sa mga ito ang gusto niyang mangyari sa bathroom nila ni Calex. At nang matapos na siyang magpaliwanag, ay si Camille naman ang pinagsalita nito. At habang nagpapaliwanag si Camille, napansin niya na one of those men was eyeing her appreciatively. He was smiling at her like an infatuated puppy. Kumunot ang noo ni Dave at uminit ang kanyang ulo, a bone twitch on his jaw. He looked at Camille na nakasuot ng shorts, loose t-shirt that doesn't hide her full breast, and her hair was in riots dahil sa kahihila ni Calex na karga nito. Her tousled hair only gave her the sexy look na para bang someone grabbed her hair to ravage her sexy mouth. "I don't like him," ang biglang sabi ni Dave at lumingon silang lahat sa kanya. "Excuse me, sir?" ang tanong ng contractor. "I said, I don't like him. I don't like the way he's looking at my wife," ang mariing sabi ni Dave sabay turo sa lalaking nakatingin kay Camille. Camille was dumbfounded by Dave's actions. Ano bang pinagsasasabi nito na tiningnan siya? Ang takang tanong ni Camille. "Sir, baka naman po mali kayo. It's either paalisin mo siya o wala tayong kontrata," ang banta ni Dave. Kinausap na lang ng contractor ang kanyang tauhan at sinabihan na maghintay na lang sa truck. Camille felt sorry for him, and she felt guilty too dahil siya ang naging dahilan ng pagkaalis nito. Hiling na lang niya na di naman ito matuluyan na alisan ng trabaho. "I'll give you 2 days para magawa ang lahat," ang sabi ni Dave sa contractor, using his authoritative voice. "Sir, but it would take at least 5. 2 days. Pinto lang naman ang gagawin ninyo at maglalagay ng tab. Sa laki ng ibabayad ko sa inyo, dapat 2 days tapos na yan. O maghahanap ako ng ibang kayang gumawa." Ang galit na sagot ni Dave. Hindi niya kayang patagalin na may mga lalaking paikot-ikot dito sa bahay niya. At hindi na rin niya kayang patagalin pa na magkatabi sila ni Camille, or he'll end up raping her. "Okay sir, 2 days. Ang sagot nito. "And that includes today. So magsimula na kayo at huwag niyong sayangin ang araw ko na hindi na naman ako pupunta ng opisina." Ang galit na sabi ni Dave. Sabay alis nito para iwan ang mga gagawa.
Sumunod si Camille hanggang sa private office nito. Nang nasa loob na sila, she closed the door behind her. Bakit hindi ka napapasok? Ang takang tanong ni Camille. Pwede ako magtrabaho rito sa bahay. Ang sagot sa kanya ni Dave habang nakaupo ito sa isang swivel chair kaharap ng isang malapad na wooden office table. Hindi mo naman kailangan na magbantay pa rito sa mga gagawa. Ang sagot ni Camille. And what? Iiwan kita dito na puro lalaki ang kasama mo? Ang sarkastikong patanong na sagot ni Dave while his gray eyes gave her an incredulous look. About? And what was that all? Ang takang tanong ni Camille. Wala namang ginagawang masama yung tao. Bigla mong pinaalis? Paano kung walang swelduhin yun? He's imagining things. He's imagining how soft your hair is on his fingers. How soft your skin is on your tummy. At the back of his hand. And maybe he's imagining grabbing your hair while he ravaged your mouth. And God knows what he's thinking of things that he'll do with your mouth. Ang sagot ni Dave. Camille looked at him, open-mouthed with disbelief. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sa isang tingin lang ba niya sa lalaking iyon ay nahulaan na niya kung anong iniisip nito? O tamang hinala lang Irish playboy na ito? Camille shook her head at lalabas na sana siya na magsalita na naman si Dave. At saan ka pupunta? Don't go parodying your sweet touch, Mrs. O'Shea. Ang banta ni Dave sa kanya. Doon na lang kami sa pool ni Calex. Ang galit na sagot ni Camille. What? He exclaimed and he stood up quickly. And what? Gusto mong panoorin ka ng mga lalaki habang nagsuswimming ka? Ang di makapaniwalang tanong ni Dave. Camille was losing her temper. Porke sa pool pupunta magsiswimming agad? Di ba pwedeng uupo lang kami sa lounger? I forbid that. Ang mariing sagot ni Dave. Camille sighed exasperatedly. Saan mo kami gusto magpunta? Sa library? Ang sarkastikong sagot ni Camille. Both of you, stay here. Kung saan nakikita ko kayo habang nagtatrabaho ako. Ang sagot ni Dave. His gray eyes squinting at her. Pero ayaw ni Camille nang pinagsasabihin siya na dapat niyang gawin. Lalo na at wala siyang ginagawang mali. Ikaw? Dito ka magtrabaho. Kami, dun sa labas. Ang sagot ni Camille. Sabay labas ng kwarto at naiwan si Dave na tikom ang bibig at nagtitimpi ng galit. He was fuming with anger. Other girls didn't do that to him. He watched the retreating back of Camille. And he gritted his teeth. Camille was definitely not Emily, ang sabi ni Dave sa sarili. Sa 2 araw na ginawa ang kwarto nila ni Calex, ay 2 araw din na hindi nagpunta sa opisina nito si Dave. He wanted to make sure na mabantayan ng mga gumagawa para on time itong matapos at masunod din ang kanyang gusto. Okay, that's what he said. Kahit pa halos ikulong niya sina Calex at Camille sa loob ng opisina nito. At halos lahat ng galaw niya ay tinatanong nito kung saan siya pupunta kahit pa nasa loob lang sila ng bahay. After matapos gawin ng kwarto, may cleaning crew siyang inupahan habang sila naman ay namili ng mga bagong gamit para sa kwarto nila ni Calex kasama ang isang interior designer. Although may kama na sa loob, gusto pa rin iyong papalitan ni Dave. Kaya sa halip na maubos ang oras at pasensya niya sa pakikipagtalo kay Dave, ay hinayaan na lang niya ito na bumili ng bagong kama para sa kanya. Pagka-deliver ng interior designer at ang mga tauhan nito ang nag-ayos ng kanilang kwarto. Nilagyan ng bagong wallpaper ang room, ng bagong carpet, ang sahig para pwedeng paglaruan ni Calex, mga bagong drawers at couches sa loob. Mabuti na lang at may nag-ayos na para sa kanila at hindi na sila napagod sa pagdedesign sa loob. Pagdating ng gabi, ay nasa sariling kwarto na sina Camille at Calex. Naisip niyang bukas ay mag-aayos siya muli sa loob ng bahay. Although, humanga siya sa husto sa itsura ng kanilang kwarto, parang yung mga nakikita niya sa magazine, mabuti na rin at may solong kwarto na sila at nagkaroon na siya ng privacy, ang sabi ni Camille sa sarili. Tinignan ni Camille ang bathroom. Napawaw talaga si Camille. Iba talaga kapag may expert na nag-aayos ng isang kwarto. She checked the tab at nakita niya ang isang eskaparate kung saan nakadisplay ang iba't ibang mga bath soap, bubble soaps, at may mga scented oils pa. Camille had an impulse na gamitin nila ni Calex ang bagong tab. Total, nasa office pa naman sa ibaba ng bahay si Dave.
Dave requested na huwag nilang ilock ang adjacent door para madali niyang makita at mapuntahan si Calex. Hindi pa naman siguro iyon aakyat, ang sabi niya sa sarili. Agad niyang pinuno ng warm water ang freestanding tub at nilagyan ng bubble soap. Sa kanya hinubad ang kanyang damit at nagsuot ng robe. Sa kanya kinuha si Calex sa loob ng crib nito. "Liligo tayo, Calex!" ang malambing na sabi ni Camille habang hinuhubad ang damit at diaper nito. Habang karga niya si Calex ay hinubad niya ang suot na robe, saka sila lumusong sa tub. Camille sighed nang maramdaman niya ang maligamgam na tubig sa buo niyang katawan. Unti-unting na-relax ang buo niyang katawan, habang si Calex ay mukhang enjoy na enjoy sa pagbababad nila sa mga bubbles. Dinig na dinig ang halakhak nito, kaya pati siya ay di mapigilan ng tumawa. Ilang minuto na rin silang nakababad at nagpasya na siyang umahon na sa tub. Pero narealize niya na may problema. Nakalimutan niya ang towel. Balak niya na sana na maglatag ng towel para dun ibaba sandali si Calex bago siya umahon. Madulas kasi ang katawan nila at natatakot siya na baka mabitawan niya si Calex kapag pinitbit niya. "Shit!" ang sambit niya. Paano sila tatayo? Lumalamig na ang tubig at nawawala na rin ang bubbles. Ilang sandali pa ay narinig niya na ang nagbukas ng pinto ng kwarto ni Dave. At dahil sa hiling na rin ni Dave na huwag isara ang pinto, kaya dinig niya ito habang naglalakad sa kwarto. Then all of a sudden, Calex squealed with delight, and Camille bit her lip and shut her eyes. "Shh! Shh! Shh! Quiet, Calex!" ang pabulong na sabi niya kay Calex. Pero sa halip na tumahimik, mas lalo itong tumawa ng malakas. Kinabahan si Camille nang marinig niya ang yabag ng mga paa ni Dave papunta sa kwarto nila. After making some calls sa kanyang mga tauhan, sa iba't ibang branch ng kanyang gasoline station, he went to his minibar for a while. He poured himself a scotch on a ball glass and sat on a couch. He looked at his glass. It's been 4 days since na nagkatabi sila ni Camille, at sa mga gabing iyon ay hindi niya napanaginipan si Emily. Does this mean that he doesn't love her anymore? Or does it mean that he had moved on? Pero kahit anong paman sa dalawa, ay si Camille ang may gawa nito. Dave sighed. At least, ngayong may sarili na itong kwarto ay makakatulog na rin siya ng maayos. He'll look at his watch. Tulog na siguro ang dalawa. Gusto niya sana na nandun siya habang pinapatulog si Calex, katulad kanina, na mga sandaling natuto itong umupo. Pero dahil sa dami ng phone calls na ginawa niya sa iba't ibang branch ng gasoline stations niya, nawala na naman siya ng oras kay Calex. He wanted a son so badly. Then nang sinagot ng Diyos ang panalangin niya, hindi naman niya napagtutuunan ng oras ang anak. He sighed. Kailangan niya makabawi, he said to himself. He swallowed the remaining scotch in his clutch. At umakyat na siya sa itaas ng bahay. Nang nasa pinto na siya ng kanyang kwarto, ay napatigil siya. Hindi niya muna pinihit ang knob ng pinto. He turned to his back, and he looked at the door behind him. It's been a while since hindi niya napasok ang kwarto na yon, but he shook the impulse na muli na naman pumasok sa loob ng silid na iyon, ang silid ni Emily, bago ito pumanaw. He went inside his room. Napansin niya agad ang slightly ajar adjacent door ng mga silid nila. He removed the buttons of his shirt, at kalahati na ng mga botones ay nabuksan niya na matigilan siya dahil narinig niya ang masayang hiyaw ni Calex. He smiled wildly to himself, then he heard another laugh. Hindi na niya napigilan ang sarili na hindi pumasok sa loob ng kwarto nila Calex. Nakita niyang wala ang mga ito at narinig niya ang tawa ni Calex sa bathroom. Dave smiled to himself. Pinapaliguan siguro ni Camille si Calex? Ang sabi niya sa sarili na marinig niya ang splash ng tubig mula sa loob. He walked inside at natigilan siya na makita sina Calex at Camille na nakalublob sa tub. Jesus Christ! He muttered to himself. Nabura ang ngiti sa kanyang mukha. He murmured a curse at mabilis siyang naglakad palabas. "Dave, wait please!" ang sigaw ni Camille. Kahit pa ayaw niya tiyang hiya siya ay wala na siyang nagawa. Kailangan niya ng tulong. Kailangan ni Camille ng tulong ni Dave. Huminto si Dave, pero nakatalikod pa rin ito sa kanya, his hands on his hips. "Dave, pwede mo ba akong tulungan?" ang nahihiyang tanong ni Camille. "What is it?" ang galit tanong sa kanya ni Dave without looking back at her. "Pwede mo bang pakikuha ang towel sa may towel rack at pakikuha mo na si Calex? Nakalimutan ko kasi maglagay ng towel sa tabi ng tub." Ang sagot niya rito. Dave sighed.
He ran his hand through his hair at naglakad para kumuha ng towel, sabay lapit sa kanya. He turned his head on the other side habang kinukuha si Calex sa kanyang mga kamay. He held Calex and wrapped him in a big terry towel. Sa kanya pinunasan ng husto ang anak para matuyo. Then, his attention was caught by the sound of the splashing water. He imagined Camille naked, fragrant, and glistening wet. "Shit!" he murmured while he rubbed Calex with a towel. Maya-maya ay tumabi na sa kanya si Camille na naka-robe lang. "Ako na ang magbibihis sa kanya. Thank you." "What the hell was that?" Ang galit na tanong ni Dave. "What?" I said I was sorry. Di ko sinasadya ang nangyari. Ang sagot ni Camille na nalilito kung bakit ganoon lang ang reaksyon nito. "I'm sorry kung naabala kita nang ipakuha ko sa'yo si Calex. It's just that natakot ako na madulas kami." "It's not that, darn it!" Ang galit na putol ni Dave. "Then what?" She asked na nalilito sa ipinapakitang pagkagalit ni Dave sa kanya. Dave sighed. "Just please, magbihis ka na. Ako na magbibihis kay Calex." "Sige na, ako na. Magpahinga ka na." Ang tutol ni Camille. "Camille, magbibihis ka na? O gusto mong hilahin ko yung tali ng robe mo na makita ko yung tinatakpan mo? And I knew na wala kang ibang suot. Maliban dyan sa robe na kapag dumukwang ka kita ng puwet mo?" Ang banta ni Dave. Namula ang buong mukha ni Camille at nadama niya ng pag-init ang kanyang mukha. Pero hindi lang iyon na nag-init din, pati na ang buong katawan niya. Nagmamadali siyang kumuha ng damit at muli siyang nagpunta sa banyo para magbihis. Pagkalabas niya ay binibihisan pa rin ni Dave si Calex habang nakahiga ito sa kama. He was looking at Calex onces and he was trying to figure out kung paano iyon isusuot. Maliban pa doon, ay wala pang suot na diaper si Calex. Napangiti si Camille sa nasaksihan niya. Parang lumukso ang kanyang puso because Dave was trying really hard to be a good father to Calex. She cleared her throat. "Kailangan mo ba ng tulong?" Ang natatawang tanong niya. "No, I can do this, right son?" Ang tanong niya kay Calex at isang halakhak naman ang isinagot nito, kaya tumawa ng malakas si Dave. The sight made her heart swell with emotions. No, hindi siya nagkakagusto kay Dave. Hindi pwede. Ayaw niyang matulad sa mga babaeng nagkandara pa rito who ended up broken-hearted. "Nalagyan mo na ba siya ng baby lotion?" Ang tanong niya kay Dave. Kumunot ang noon nito sa kanya na tila ba hindi ka panipaniwalang sinasabi niya. "Lotion? Hindi ba pambabae lang yun?" Ang takang tanong niya. Camille rolled her eyes on him. Kinuha niya ang isang basket sa ibabaw ng drawer ni Calex. Laman nito ang lotion, baby powder, oils, alcohols, petroleum jelly, insect repellent at cotton balls at bads. Dave looked at it incredulously and lifted an eyebrow at her. "You mean, lahat yan ginagamit ni Calex?" Ang di makapaniwalang tanong nito sa kanya. "Siyempre, para ma-maintain niya ang kanyang good looks." Ang nakangiting sagot niya rito. Dave lifted his shoulders. "Well, he doesn't need that. Nasa jeans na niya ang pagiging good looking." Ang mayabang nitong sagot. All right. But still, kailangan mo siyang lagyan ng lotion para di mag-dry ang balat niya at powder. Saka petroleum jelly sa puwet niya para di magka-rashes. "She's making you a girl, isn't she?" Ang sabi nito kay Calex na pinanlakihan lang siya ng mata sabay tawa. "Well, kung ako masusunod talaga, ligo at powder lang." "Well, you say so yourself kung ikaw masusunod, which is hindi." Ang mariing sagot niya. "Ano, ako na ba magbibihis sa kanya?" "Ako na. Kaya ko to. You stay there and look pretty." He said the last two words absent-mindedly. Namula naman ang mukha ni Camille nang marinig ang sinabi ni Dave. I bet he didn't mean that. Nang naiinis na naman ito ang sabi ni Camille sa sarili, sabay upo sa isa sa mga bagong couch sa kwarto. She watched Dave on how he sloppily put lotion on Calex's body. Then, dahan-dahan pa niyang inilagay ang powder sa kanyang malalaking kamay, saka ipinahid sa likod at dibdib ni Calex. Pagkatapos ay pinahiran niya ng petroleum jelly ang puwet ni Calex, saka nilagyan ng pull-ups na diaper, at mukhang doon lang ito nadalian na gawin. Tapos ay hinawakan nito ang onesies at muling tiningnan kung paano isusuot. When he figured it out, ay mabilis na rin niya itong naisuot kay Calex na nagsisimula ng umiyak. "Oh, baby, bakit umiiyak ka na kung kailan tapos na kitang bihisan?"
ang pagsuyo nito sa anak habang karga at idinikit nito ang pisngi sa pisngi ni Calex. "He's hungry and sleepy. Akin na, patutulugin ko na siya," ang sabi ni Camille na tumayo na at lumapit kay Dave para kunin si Calex. "Nandito na si Mommy," ang sabi ni Dave kay Calex saka abot nito kay Calex sa kanya. "Thank you," ang sabi ni Camille kay Dave pagkakuha niya kay Calex para ilagay niya ito sa crib. "Natimplahan mo na ba siya ng gatas?" ang tanong ni Dave. He was looking appreciatively at Camille habang nakayuko dito sa crib at nakaangat ang puwet nito ng kaunti. Nakasuot na naman ito ng sweater at pajama? "Ah, hindi pa," ang sagot ni Camille. "Pwedeng ako na ang gagawa niyon?" ang tanong ni Dave. "Oo naman. 3 scoops lang ha. Naka-ready na ang bottle. May tubig na rin yan. Mahirap yung masyadong busog siya sa gabi," ang sabi ni Camille. "Yes, Mommy," ang sagot ni Dave na nagpaluksong muli ng kanyang puso. Bakit ba napakasarap pakinggan ito kung nanggagaling mula sa bibig ni Dave? Ang tanong ni Camille sa sarili. Pagkaabot ng gatas ay muling naupo sa couch si Camille habang karga si Calex. Sa kanya ito pinadede habang nakamasid sa kanila si Dave. Dave felt his heart hit beat fast dahil sa magandang imaheng nakikita niya. Damn, she looks so beautiful. Her hair fell softly on the side of her face. Her soft hands held his hand lovingly. No, hindi ito po pwede. Si Emily lang dapat ang mamahalin niya, ang mariing sabi niya sa sarili. Hindi na dapat pa siya magmahal ng iba. He stood up so quick na ikinabigla ito ni Camille at napatingin siya rito. He cleared his throat. Magpapahinga na rin ako, ang sabi niya kay Camille. Oo, sige. Alam kong napagod ka rin maghapon. Salamat, Dave, she said softly to him. He nodded and walked towards his room. He took a quick shower at habang nagbibihis, natigilan siya na marinig ang soft humming ni Camille habang pinapatulog si Calex. Tumingin siya mula sa adjacent door at nakita niyang inilapag na nito si Calex sa crib. Saka ito nahiga sa sariling kama. Nahiga na rin siya sa kanyang kama. But this time, hindi pa rin siya dinalaw ng antok. Now, his bed looked so big for him. Akala niya na mas makakatulog na siya ng mahimbing dahil wala na si Camille sa kanyang tabi. Hindi niya inakalang hahanap-hanapin pala niya ito sa kanyang tabi.